At well, ako nga po ay may mga hindi naintindihan nung una kasi nga po pag binabasa mo ang mga records sa official ICC webpage, karamihan heavily redacted. Ibig sabihin, naka-black at hindi mo maintindihan ang totoong kwento. Now, bakit gusto kong pag-usapan ang kalagayan ni Tatay Digong? Kasi marami nagsasabi, ano ba talaga ang kalagayan ni Tatay Digong? Siyempre, hindi ko naman maisagot. Una, hindi ko naman nakikita si Tatay Digong. Pangalawa, hindi naman ako doktor. Wala talaga akong alam. Pero ang punot dulo, sila ay naaabala sa kalagayan ni Tatay Digong kasi nga, yung pag-postpone nung confirmation of charges dahil ang sinabi, at ito ko ay naging lilinawin ko, ito pala ay at the instance of Tatay Digong's lawyers na humingi ng postponement dahil meron talagang espesyalista na nagsabi na unfit to stand trial si Tatay Digong. So parandali ang nakansela ang proceedings, bagamat ang pagkakaintindi ko nung una ay yung detention facility ang humingi ng ganitong advice. Pero ngayon mukhang ang nagbigay ng ganitong advice ay itong panig na ni Tatay Digong. No? Ngayon, ang tanong na iba, ano ba yung ibig sabihin na yan kapag ikaw ay unable to stand trial? Talaga bang bilang na ang araw sa mundong ito ni Tatay Digong? Well, una yan pong gusto ko sagutin. Hindi naman po ibig sabihin na palibasa unable to stand trial, bilang na ang buhay ni Tatay Digong. Sa ICC Rome Statute po, ang inability to stand trial ay hindi kung ikaw ay papanaw na. Meron po mga batayan sa tatlong kaso, no? Yung kaso ni Lumbanga, kaso ni Katanga at saka ni Bemba, kung saan yung inability to stand trial ay tinitignan ng korte una-una yung kakayahan ng akusado na maintindihan yung mga paratang labang sa kanya, understand the charges. Pangalawa, understand the conduct of the proceeding, naintindihan kung paano yung gagawin sa paglilitis. Pangatlo, kung mabibigyan ng instruction ng abogado effectively. At pang-apat, kung siya'y makakasunod at marirecall niya ang proceedings sufficiently. So yun po yung apat na basihan kung ang isang akusado is still able or unable to stand trial. Understand the charges, understand the conduct of the proceedings, instruct court counsel effectively, and follow and recall proceedings sufficiently. Now, kapag sinabi pong ng defense na unable to stand trial, hindi po ibig sabihin niya na bilang ng buhay. Hindi naman po. Ang sinasabi nila, meron ng kakulangan sa memorya, yung pag-recall ng mga bagay-bagay kung saan siya ay inaaksuhan, at saka siyempre, yung pagbibigay effectively ng instruction sa kanyang abogado kung paano siya dedepensahan. Kaya nga po, tayo sa Pilipinas, ang tawag natin dyan, limot-limot na mga matatanda. Kasi ako po, nag-alaga ako ng nanay, nag-alaga po ako ng isang tiya na nagpalaki rin sa amin na matandang dalaga na naging limot-limot. Ano ibig sabihin yan? Well, unang-una po talagang meron silang kakulangan sa memorya. Doon sa aking nanay at sa aking tiya, wala po silang naalala sa mga nangyari kailan lamang. Ang mga naalala nila ay yung mga pangyayaring matagal nang nakalipas. Now, ano ang tingin ko kay Tatay Digong? Well, alam niyo po, matagal din namang nanilbihan ako kay Tatay Digong. Nung siya'y presidente, sa tingin ko wala talaga problema si Tatay Digong. Pero matindi po talaga yung pagbago niya nung siya'y nawala na sa opisina. Siguro nga po nakaka-depress na nung una, ikaw presidente, lahat sinasamba ka, tapos all of a sudden, nakalimutan ka na, no? Pero napansin ko po kay Tatay Digong ay isang napansin ko rin doon sa aking nanay at saka tiya na inalagaan. Yung paulit-ulit na kwento. Okay? So, paulit-ulit na kwento. That's consistent po, no? Now, ano pa po ba yung pagkakaalam ko sa pagiging limot-limot na makakaapekto doon sa paglilitis? Well, kung ikaw kasi ay walang memory of recent events at ang memorya mo ay yung matagal ng mga panahon na nakalipas, hindi mo talaga alam kung paano mo madedepensa ng sarili mo kung ang mga paratang na inaakusa sa iyo bilang crimes against humanity ay nangyari in fairly recent history. At sa tingin ko naman, yung mga bagay-bagay na inaakusa nila kay Tatay Digong ay yung mga bagay na nangyari noong mga huling termino niya bilang isang mayor ng Davao at siyempre
yung mga pagpapatay di umano na nangyari nung siya ay presidente na um, in connection with the drug war. So ibig sabihin, lahat po ng mga bagay-bagay na inaakusa sa kanila na pagpapatay ay nangyari in recent history. E pagkakaalam ko po, sa karanasan lang, dahil ako yung nag-alaga, hindi naman po ako talaga dalubhasa, yun po yung apektado na tinatawag na cognitive deficiencies. Hindi mo na maalala yung mga nangyari in fairly recent history. Dahil ang buong buo nilang naaalala ay yung mga nangyari nung bata pa sila. At syempre, may mga kinukwento rin siya at saka yung mga dumadalaw dati na naalala nila na si Tatay Digong, naalala niya na naging mayor si VP Sara. Pero may mga pagkakataon din na may ilang mga kamag-anak na nagsabi na parang ang akala pa ni Tatay Digong ay mayor pa rin si VP Sara. At yun na nga po, consistent with yung nakita ko rin sa akin sariling magulang at napanood ko rin yung talumpati ni Mig Zubiri na parang may ganyang karanasan din ng kanyang ama, talagang hindi nakapagtataka po yan, hindi na naalala ni Tatay Digong na naging Vice President na nga si Inday Sara Duterte. So kaya nga ako hindi niya maalala na yung sarili niyang anak ay naging Vice President at hindi Mayor, syempre, yung mga inaakusa sa kanya na mga bagay-bagay na nangyari nung siya ay presidente, mahirap na rin niyang maalala yan. So paano nga naman siya makakadepensa ng kanyang sarili kung hindi na niya maalala yung mga pangyayari? So yan po yung sinasabing nila na cognitive deficiencies. Unang-una yung memorya na nawawala kapag meron kang pagiging limot-limot. So pero hindi po ibig sabihin niya na papanaw na siya. So pwede po na tama yung sinasabi naman ng mga kamag-anak na bagamat pumayat talaga siya, mukha namang mas healthy siya. Kasi ang pagpapayat naman po, yan po talaga yung solusyon sa karamdaman ni Tatay Digong na diabetes. Dahil ako po ay diabetic din. Ang palaging aim ng mga doktor ay ako ay magbawas ng timbang. Nang sa ganon, bumaba ang blood sugar at pagbababa ang blood sugar, bababa din ang blood pressure. Now, ano po ngayon ang mga susunod na hakbang? Well, ang depensa ang nagpresenta ng ebidensya na meron talagang impairment ang kanyang cognitive abilities. Sa tingin ko po, yan yung hindi maalala mga events at hindi na makapag-analyze ng depensa para sa kanyang sarili. Kasi yan naman po, hindi naman po manggagaling yan sa mga abogado. Ang depensa sa crimes against humanity is walang siste, walang plano overall na targetin ng mga sibilyan, knowing na ang tinatarget ay sibilyan, or yung widespread, yung malawakang pagpatay. Pero sa tingin ko, hindi naman nila talaga magagamit yung malawakan kasi 49 charges lang ang sinasabi nila. So talagang nakatutok sila dun sa systematic. Dyan po importante na dapat matinik pa yung pag-iisip mo para alam mo kung paano kontrahin kung di umano, ano yung mga ebidensya na nagkaroon talaga ng plano para patayin ng mga sibilyan dahil sila ay sibilyan. Talaga mahihirapan po talaga yan na ma-establish kung wala ka man lang kakayahan na maalala mga pangyayari. Diba? At kung wala na ikaw kakayahan na ipagtagni-tagni ang mga pangyayari para ipakita na wala talagang intensyon na pumatay ng sibilyan in the first place. So ngayon, anong gagawin ng hukuman? Well, panandalian, pinuspone ng confirmation of charges kasi nga gusto malaman ng hukuman kung totoo ba na hindi na siya sapat. Hindi na sapat ang kanyang kakayahan na humarap sa paglilitis. Ano ngayon ang ginawa ng hukuman? Well, ang ginawa ng hukuman, unang-una, sinabihan yung medical director. Ano ba estado ni Tatay Digong? Kaya ba niyang humarap? Nagkaroon ng kasagutan yung doktor. Hindi po ako spesyalista. Hindi ko po kaya evaluate kung talagang kakayanin ng akusado na harapin ang mga paratang laban sa kanya. Kaya ang susunod, mag-a-appoint po ang hukuman ng eksperto na titingid sa kalagayan ni Tatay Digong at magbibigay ng advice sa hukuman kung kakayanin pa ni Tatay Digong harapin ang mga charges. Ulitin ko po 4 ang hinahanap na batayan ng korte
At itong batayan nito ay intended nga para malaman kung naintindihan pa ng akusado yung ano yung mga paratang sa kanya, kung naintindihan pa niya yung paano ginagawa ang proceedings, at syempre kung naintindihan pa niya kung anong ibig sabihin ng mga paratang at ang proseso na pinagdadaanan niya. So yun po yung mga batayan, no, doon po sa case law na sinabi ko sa inyo, no. So aantayin po yan ng hukuman. Mag-a-appoint po yan ng mga eksperto para pag-aralan ng kalagayan ni Tatay Digong. Siguro po dalawa yan, hindi lamang isa. At ang prosecution, kukuha rin ng sariling expert witness. Pero ako naman, naniniwala ako na walang dalubhasa na magbibigay lamang ng desisyon o ng kanyang opinion dahil yan ang gustong opinion ng mga abogado. Naniniwala naman po ako sa katapatan ng lahat ng mga profesional na doktor, lalong-lalo na mga espesyalista, na hindi naman sila magsasabi ng mga bagay-bagay na walang pundasyon sa siyensya. So, I guess ang mensahe ko, wag po kayong maabala. Wala naman pong banta sa buhay ni Tatay Digong ngayon. Other than siya'y 80 anyos na. At syempre, alam naman natin na ang mga 80 anyos, hindi naman talaga tatagal yan ng 50 years pa. Pero, hindi po talaga siya, kumbaga, babawi ng buhay kahit na agad-agaran. Bagamat siguro po, dahil na lang sa mga natural causes, dahil siya'y 80 na. So, ibig sabihin, wala pong sakit si Tatay Digong na magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi po yun yung inability to face trial na sinasabi. Ang inability po, ay yun nga po, yung maintindihan kung anong paratang sa kanya at kung paano niya mabibigyan ng depensa ang kanyang sarili dahil nga po wala na siyang sapat na cognitive ability o sapat na pag-iisip para gumawa ng ganyang depensa, lalong-lalo na kung wala na talaga siyang memorya sa mga pangyayari. So yun po ang aking gusto i-emphasize. Wala naman pong banta sa buhay ni Tatay Digong. Ang pinag-uusapan ngayon, babasahin ko po uli kung ano yung kinakailangan sagutin ng mga eksperto, no? Yung kakayahan na maintindihan ng paratang laban sa kanya, yung kakayahan na maintindihan yung proseso, yung kakayahan na magbigay na instruction kung paano siya didepensahan sa kanyang abogado, at saka yung kakayahan na sundan at maalala yung proseso sufficiently. At sa tingin ko nga, kung ang isang tao ay limot-limot, mahirapan talaga siya, lalong-lalo na yung pag-iintindi sa conduct ng proceedings, yung pagbibigay ng instruction sa counsel effectively. Kasi anong depensa ang gagamitin ng counsel? Lalong-lalo na ang mga counsels ay mga dayuhan. Wala naman silang alam talaga sa patakaran ni Tatay Digong bilang mayor at bilang presidente. Pero kung hindi makapagbigay ng ganyang instruction si Tatay Digong, yan ang ibig sabihin na unable to stand trial siya. So, humupa po kayo. Wala naman pong banta doon sa buhay ni Tatay Digong. Ang tinitignan lang kung meron siyang sapat na kakayahan na magkaroon ng tamang depensa at sapat na depensa para harapin ang mga paratang sa kanya. Siguro that's how I can explain it. Okay? So yung dalawang decision po ng hukuman lately is, yun na nga, no? Yung una, sinabi ng ICC mismo na yung doktor na hindi siya kwalipikado na magbigay ng opinyon doon sa hinihingi ng korte na opinyon kung kaya bang humarap sa paglilitis si Tatay Digong, at ang rekomendasyon ay kumuha ng opinyon sa mga eksperto. Okay? At ang pangalawang development ay, yun na nga po, no? Sabi nila, magbibigay sila ng roster ng qualified expert para pag-aralan nga ang kondisyon ni Tatay Digong. But so far, mukha naman pong healthy ang Tatay Digong, huwag kayong mag-alala. Ang matinitignan lang ay yung kakayahan kung paano nga haharap sa kanyang kaso. Okay? Well, anyway, patuloy po nating ipagdasal ang Tatay Digong
ang mga importanteng mga nakabinbin sa hukuman, yung issue ng meron bang jurisdiction ang korte. Sa akin naman, kung sasagutin na ng hukuman yan at ang sagot ay walang jurisdiction, ang resulta, case dismissed. Hindi na kinakailangan pag-aralan ang estado ng kakayahan ni Tatay Digong humarap sa paglilitis kung wala nang paglilitis at all. Kaya hindi ko nga maintindihan bakit hindi pa yan ang unahin ngayon ng hukuman. Kasi kung talaga wala namang jurisdiction at yan ay legal issue naman, wala namang kinakailangan na factual issue dyan. Ang titignan lang yung date. Kasi ang sabi ng Rome Statute, kinakailangan sa loob ng isang taon matapos magbitiw ang isang bansa, masimulan yung proseso sa hukuman. Pagsisimula ng proseso sa hukuman ay yung tinatawag na paghingi ng abiso ng prosecution sa pretrial chamber para magsimula nga ng preliminary investigation. So madali lang po yan. Yung leave ba para magsimula ng preliminary investigation was done within 1 year or outside of 1 year. Dahil kung yan po ay outside of 1 year, wala na po talagang kaso. Well, posible pong maging issue din kung kailan magsisimula at magtatapos yung 1 year. Meron kasing preliminary examination na gawain lamang ng prosecutor. Walang kahit anong involvement ng hukuman. Yung Rome Statute, yung pagbanggit ng isang taon, may kinalaman sa jurisdiction ng hukuman. So, kung ang sinasabi na covered by the 1-year period ay yung preliminary examination na gawain ng prosecutor alone, nasaan yung partisipasyon ng hukuman dyan? Wala naman. Ang pinakauna kasing pagkakataon na may partisipasyon ng hukuman, doon nga sa paghingi ng go signal para magkaroon ng preliminary investigation. So,